Lord. Ayun, so good afternoon sa ating lahat. And ayun, inanyayan ko po muna kayong tumayo. And today, no, simulan natin tong gawain na to ng may saya, no, at kagalakan na nandito tayo ngayong araw sa ating simbahan, no. And before tayo mag-start umawit, inayan ko muna kayong dasal or mag-pray, no? So come on, church, let's pray. Father God, we thank you, Lord, sa hapon na ito, Lord God, na nagtipon-tipon po muli kami dito sa iyong tahanan, Lord God. And we pray, Lord God, sa mga na bawat nandito, Lord, na ihipuin niyo po ang aming heart, Lord God, sa maririnig namin mamayang word, Lord. And we pray, Lord God, sa mga paparating pa lamang po naming mga kasama, Lord, na safe silang makapunta rito, Lord God. And pinapasalamat po namin ngayong araw yung opportunity na ibinigay mo, Lord God, na makatagpo ka muli dito, Lord God, sa aming tahanan, Lord. Maraming salamat po in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Yan. So, come on, church. We continue to praise God. Come on, we sing. Clap our hands to the Lord. Mga kapatid. Come on, we sing. Pagpupuri at pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Come on, we sing. Pagpupuri at pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang awitin mo'y sapat sa kanino man. Pagkat hindi ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Yes, Lord. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Amen. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat magpakailanman. Come on, we sing. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat at magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin.
magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. For the last time. Pasasalamatan magpakailanman. Clap our hands to the Lord. Oh. Yes, Lord. Come on, church. Continue to worship Him and feel the presence of Him. So, ayun no. Kung nandito tayo ngayon, no, na mag-seek ulit ng presence ng Lord. And, ngayon, gusto ko, manalangin tayo sa Kanya, no? And, I know every one of us, no, may mga challenges tayo pinagdadaanan in every aspect of our life, no? Lalo na sa spiritual natin. Ayun, isa sa mga mahirap i-conquer, lalo na kung alam ng kaaway na meron kang Lord sa life mo. And gusto kong matandaan natin ngayong araw, no, na yung dakilang pag-ibig ng Lord, no, na He loves you whatever, na kung ano man yung mga ginagawa mo or kung ano man yung mga nagawa mo dati, no. And today, repent, no. We are here to repent, and andito lang yung Lord para ipadama sa iyo yung unconditional love niya. So gusto ko ngayon araw, bow down to Lord. Bigay mo yung best mo sa pag-worship sa Kanya, di ba? So, come on, kahit hindi mo alam yung kanta, but yung heart yung nag-speak sa Kanya, no? So, nakikita ng Lord yung heart natin sa pagpupuri sa Kanya. So, come on, feel the presence of the Lord. Yes, Lord.
Lord. Nataas ka namin sa pangalan mo, Lord God. And we're here, Lord God, para ialay namin yung life namin, Lord God, na maging kagamit-gamit para sa inyong kingdom, Lord God. And today, Lord, we're here. We're ready, Lord God, na tugunan yung calling mo, Lord God. So come on, for the last time, we will sing. Come on, mga kapatid. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Come on. Tanging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo, Panginoon. For the last time. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo, Panginoon. Clap our hands to the Lord. Amen. Napakasarap pong magpuri sa Diyos. Isang palakpak nga ho sa ating Panginoong Hesus. Come on, louder! Louder! Yan po. Palakpak lang ho sa kalapate yan. Yung palakpak sa Diyos. Amen! Hallelujah! Hallelujah. It's good to be in the house of God. Let's pray. Father God, we thank you, O Lord, sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ang pangalan ay Hesus Kristo, aming tagapagligtas. We honor you and we lift our hands, our voices to worship you, O God. At sa puntong ito, Panginoon, we pray, O Lord, that we will receive sustenance, Panginoon, mula sa iyong mga salita. We pray, O God, that you would feed us with your holy words, O God. That you would change our hearts and mind, Panginoon, and conform to the image and likeness of Jesus. Lord, we pray, O God, that as we receive, O God, 12 sangkap ng pag-ibig na ganap, Panginoon, the recipe of love. We will continue to love other people. We will continue to love one another. We will continue to honor you, O God, and give you worship and praise, O Lord. Lord, we thank you, O God. Sa pagsisimula pa lamang ng gawain namin, kami po ay tumanggap na ng napakasarap na pagsamba, Panginoon. Kami ay tatanggap pa ng iyong buhay na mga salita, Panginoon. At ito'y nanamnamin ho namin. And we will be satisfied by your word, O God, today. Lord, we thank you. We honor you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So magandang hapon po sa inyong lahat. And pwede bang itian niyo yung katabi nyo? At let's show our enthusiasm sa bawat isa. We are in the house of God. And napakasarap po na tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat, naglilingkod. Kung ang mundo, puro mga discouragement ang nakikita natin pagdating sa house of God, ay nakakadama tayo ng pag-ibig, pagmamahal, at kagalakan. Amen?
So, magandang hapon po sa inyong lahat. At pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. And let's prepare ourselves for the Word of God. Patuloy ho tayo sa series na sinimulan ho natin, the series of love. At gusto ko naman hong ibahagi ngayon. Is this the second week of March? Second week of March ay recipe for love. No? Merong hangover pa tayo ng February. Thank you, Marvin. At ngayong Marso, patuloy ho tayo sa series ng love. Okay? And ang title ng mensahe ho natin ngayon ay 12 sangkap ng pag-ibig na ganap. Okay? 12 recipe for love. At titignan ho natin yan, makikita ho natin yan sa Romans chapter 9, Romans chapter 12, verse 9 to 16. Ito po yung teksto po natin ngayong araw na ito. Pwede ba tayong muling tumayo at atin pong basahin ito? Okay? I'm gonna read this from the New Living Translation at sundan niyo po sa ating screen. Don't just pretend to love other, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Never be lazy, but work here and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Verse 14, bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. Be happy with those who are happy and weep with those who weep. Live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. And don't think you know it all. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita. Amen? Sige ba, makakaupo na po tayo. Ang malaking larawan ng Romans chapter 12 ay sa chapter 1, sa verse 1 to 11, ito ay nagsasabi about the mercy of God. Pag binasa niyo yung verse 1 to 11 ng chapter 12 ng Romans, this is all about the mercies of God. Rather, chapter 1 to 11, this is all about the mercies of God. Ang kahabagan ng Diyos sa atin. Then, pagdating ho sa chapter 12 hanggang 16, it's all about the practical response to the mercy of God. Dahil sa kahabagan ng Diyos, yung kahabagan na yon ay nagdulot ng respond sa atin sa kabutihan ng Diyos. Alam niyo, pagka nakakadama ho tayo, pinapakitaan ho tayo ng kagandahang loob. Magre-respond ka ng kagandahang loob eh. Naalala ko yung bullying. May isang video na panood ako about bullying. Habang binubuli ka at gumaganti ka sa bully, lalong nagiging powerful yung bully. Subalit ang ginawa nung binubuli ay nagpasalamat siya, may i-correct siya doon sa mga sinasabi na nagbubuli sa kanya, walang respond yung nagbubuli kung hindi love din. Kaya, sabi dito sa chapter 1 verse 11, ito ay patungkol sa mercy of God. Pagdating dun sa chapter 12 verse 1 ito yung respond natin, ito yung practical respond natin sa mercy of God. And in chapter 12 verse 1 and 2, ito yung response natin sa kabutihan ng Diyos. Ano yung sabi? Living sacrifice to God.
Very famous to, Romans chapter 12, verse 1 and 2. And then in chapter 12, verse 3 to 8, serving God with our spiritual bodies. So, very famous po yan, yung quote na yan. Pag binabasa nyo, at dahil doon, pwede tayong maglingkod sa Panginoon because of His mercy. And ito yung titignan ho natin, pag-aaralan natin, verse 9 to 16, chapter 12, verse 9 to 16, is about relating to one another in love. Kaya pag binasa mo yung Romans, importante po itong verses na to. Chapter 12, verse 9 to 16, hindi natatalakay. At tatalakayin ho natin, dito nakapaloob ang 12 sangkap ng pag-ibig na ganap. Ito yung practical application natin sa dapat nating respond sa pagmamahal. Ito yung how to. So kung yung chapter 1, nakita natin yung mercy ng Panginoon. Sa chapter 12, verse 16, practical response of the mercies of God. Ano yun? Living sacrifice, serving God. Ito yung pagsaserve naman natin sa bawat isa. Kasi yung mga chapter 1 to chapter 12, verse 3 to 8 is about serving God in our spiritual gifts. Ito namang chapter 12, verse 9 to 6, relating to one another. Madalas, makikita ho natin yan sa Proverbs. Pag binabasa ho natin yung aklat ng Proverbs, it's about other people. And sa scope ng Romans, mas maganda makikita ho natin relating to one another. Kaya tinawag ho itong 12 sangkap ng pag-ibig na ganap. So number 1, okay, ready na kayo? Sino may mga panulat? Don't miss the word of God, ha? Huwag niyong hayaan ang salita ng Diyos mahulog dyan sa ground. Sayang, tutukain ng ibon yan. Mawawala. So maganda yan doon sa mga notebook nyo, yan. Sino mga may notebook ngayon? Ayan. So, have your notebooks. O kaya, if you have Google, picturean nyo at makuha nyo yung buong mensahe ho natin ngayong araw na ito. 12 sangkap ng pag-ibig, 12 recipes of love. Number 1, love must be sincere. Organic, hindi plastic. Sa verse 9, sabi, don't just pretend to love others, really love them. Alam niyo po yon? Marami ako nakasamang mga tao at there are people na tinatawag natin mapagkunwari. Akala mo mahal ka talaga. Hindi ko sila masisi eh. Kasi alam niyo po, kapag ikaw nag-respond ng pagmamahal sa tao, usually, dapat ang respond ng tao, magmahal din. Katulad ng malaking larawan na ang Diyos nagmahal sa atin, naturally, we will respond in love. Kaya lang, ito, hindi nila mag-grasp ang tunay na pagmamahal. And on the process, they end up pretending to love. Kaya lang, ito nakakalungkot, plastic na pagmamahal. Alam niyo po ba ang plastic na pagmamahal? Ito ang pinakamasamang klaseng pagmamahal. Biriin mo, akala mo mahal mo ako, pero hindi pala. Sa likod pala nun, ang dami mo palang sinasabi patungkol sa akin. Hindi organic. Kasi pag sinabing organic, it's natural, it flows. Kung meron akong hindi magandang nakita sa iyo, kaya kong sabihin yun. Dahil mahal kita. Is it correct? Tama po ba? Totoo. Antonio, ako mahal ko yung aking anak eh. Pag kami mali ito, ako talaga magsasabi, nakita ko mali ka, correct mo yan. Mahal kita, kaya ako sinasabi yon. Ang tawag doon,
love by discipline. Pag kami mga kaibigan ho tayo at nakita ho natin, mali mang ginagawa nila, papabayaan na ba natin sila sa mali ginagawa nila? Ito ang senaryo. May mga nagmamahal na hindi tunay. Ang tawag ko rito, Judas Syndrome. Ano yung Judas Syndrome, Pastor? Biro mo, nakita niyo si Judas, sa 12, he pretended to love Jesus. And yet, napeki niya yung mga yung mga 11 apostol. Sa tindi ng sinasabi na ni Jesus, yung sinamang sasawsaw dito sa aking inumin na pagkain, siya magkakanulo sa akin. Hindi pa nila malaman eh. So ganun katindi ang pagpapanggap. And this is the kind of love that is very, very dangerous. Mapagkunwari, plastic. Let me quote to you what John MacArthur said. Sabi niya, there's probably no sin worse than hypocrisy. Ang kasalanan ng plastic o plastic na pagmamahal ay ipokrito. Sabi ni John MacArthur, there's probably no worse sin than hypocrisy. It was compared to Judas. Judas was the greatest sinner who ever lived. Why? Because of the profound depth of his hypocrisy. Napakalalim ng kanyang kaipokritohan. Sabi ni John MacArthur, that sin is the ugliest sin of all. Why? Why is it so ugly? Because it feigns affection. Pineke yung kanyang damdamin. Peke yung kanyang damdamin. Yung kanyang paghalik kay Jesus, peke. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus could you betray the Son of God, the Son of Man with a kiss? Ang sakit nun. Alam niyo bakit? Kasi you pretend the kiss was meant for love, for affection. But it is intended to betray Jesus. Kaya sabi dito, because of that faint affection, when it is actually filled with hate, punong-puno ng galit sa Panginoong Hesus. No vice is more destructive than hypocrisy. Buti pa nagbibisyo ka na. Buti pa bisyo Pero ang ipaka-ipokritohan ay isa sa pinaka-worst na kasalanan. On the other hand, no virtue is more wonderful than love. Kabaligtaran ho ito ng love. So love must be sincere. Dapat sa house of God, sa church, dito nakikita yung katotohanan, organic na pagmamahal, natural. May mga kapatid ho tayo na lumalago pa lang sa pananampalataya, immature, kayong nasa pananampalataya at malago na ang pananampalataya mo, dapat abot mo yung kanilang pinagdadaanan. On the other hand, bilang mga Kristiyano, dapat hindi natin pinepeke yung pagmamahal sa kanila. Amen po ba? If you want to love them, love them. No, you must love. Love must be sincere, hindi plastic. Kaya nga sa Matthew 28:48, look 20-48, but Jesus said, Judas, will you betray the Son of Man with a kiss? Napakasakit ho nun. Halik ng, anong tawag doon? Halik ni Judas. Biro mo, halikan ka pero ibibitray ka pala.
So, ang pagmamahal dapat sincero. Ang pagmamahal dapat organic, hindi plastic. Number 2, love must be discerning. Mapanuri, hindi mapanirang puri. Okay? Verse 9, sabi, hate what is wrong, hate rightly to what is good. Merong quote. Sabi ng quote na ito, love is blind. Ang pagmamahal daw bulag. Subalit, sabi ng salita ng Diyos, no, love's near clear vision. So, mali po yung love is blind. Hindi po totoo yun. Dapat, ang pagmamahal kinakailangan o nalalakipan ng maayos na pananaw na vision. So, our love needs discernment. Ibig sabihin, dapat marunong ho tayong magsuri. No? Especially pagka mayroong mga makakausap po tayong mga tao, aalamin ho natin yung kanilang buhay at pananampalataya. Kagabi, meron ako nakausap sabi inalam ko kaagad kung ano yung katatayuan niya. Isang parang kamubit ko. Rider din. And may mga pinag-uusapan sila ni Dave na hindi maabot ni Dave. And then, ako na lang nakipag-usap. And then I found out that he is a Catholic. At pagiging Catholic niya, he is an apologist. Pag sinabing apologist, Katolikong malalim siya, alam niya ang pananampalatayang Katoliko. May pinanggagalingan siya sa sinasabi niya, at alam ko rin, at alam ko siyang abutin. Amen. Dapat discerning tayo. Mga kapatid? And our conversation end up exchanging Facebook. And sabi ko, pagka may time ka, bro, coffee tayo. No? Maganda kasi yung pag-uusap namin at naabot ko siya. Dapat discerning. No? Christian din sila. Kristiyano po siya. Catholic Christian. Kaya alam niyang pagtanggol ang kanilang pananampalataya. So may mga Catholic rin ho kasi na mababaw ang kanilang mga faith. Pero ito malalim na Katoliko. So you see, ang pagmamahal dapat discerning. Mapanuri, hindi mapanirang puri. Ito yung nagiging problema no? When we talk, may circle tayo, no? May mga circle tayo at pagkatapos may mga pag-uusapan ho tayo. Ingatan po natin na yung mga taong wala doon, mapag-uusapan ho natin. Amen po ba? Kung mapapag-usapan, dapat positibo ang sasabihin ho natin sa mga tao. Amen po ba? Kasi, ang pagmamahal, dapat discerning, lalo na sa mga babae. Nandiyan po ba kayo, mga babae? Amen. So, be discerning baka salita tayo ng salita, kung saan na napupunta yung mga salita natin, mga kwento natin, ay, ba't ko sinabi yun? No? Especially if it's, dapat mapanuri ho talaga tayo. Hindi mapanirang puri. Discernment. Our love needs discernment or else we will end up loving things we ought not to love. At ang ending niyan, we are entering a relationship that are not good for us. Ito yung magiging scenario niyan. Yung mga relationship po natin masisira. Why? Because hindi tayo discerning. Lalo na kung maghahanap ka ng future husband mo, future wife mo, tapos hindi ka marunong mag-discern. Dapat alam mo na kung sino yung mga gusto mong makasama habang buhay. Amen po ba?
So love must be discerning. Ikatlo, love must display genuine affection. Wagas, hindi wakas. The verse 10 sabi, love each other with genuine affection. Dapat meron pong nandyan ho yung word affection in Greek, sabihin yung word affection came from Philadelphia at ginamit yung two Greek words, and the first Greek word is philos at yung ikalawa is adelpha, no? Adelphos. Ibig sabihin ho ng philos, affection, fondness, devotion. At yung adelphos usually translate brother. So, pinagsama ho itong Philadelphia, ibig sabihin, one born of the womb. Kaya, yung word Philadelphia, ang ibig sabihin, affection on to those who are born with the same womb. Kaya tayong mga Kristiyano, sa early Christian, nung ginamit ho yung Philadelphia, ito'y ibinigay doon sa mga mananampalatayang nakakilala sa Panginoong Hesus. Mga Christian, inadapt ho itong word na to at nagdi-describe ng love. Philadelphia. Ibig sabihin, we love our brothers and sisters in Christ. You came from the same womb. We are born a new creature. We are born in the kingdom of God. Nung pinanganak tayo, iisang pinanggalingan lang ho natin. Si Yesu Cristo. He is the firstborn of every believer. Kaya nga si Jesus, hindi siya born again. Hindi born again si Jesus eh. Ano siya, Katoliko, Pastor? Hindi rin. Siya ay firstborn of every believer, a new creature. At nung nagsimula sa kanya, he is the firstborn of every believer, we came from that line. Not the line of Adam that is corrupted, but we came from the womb, the Holy Spirit, which is conceived Jesus, at that is the same Spirit that empower us to call Abba Father. Amen? Amen? Kaya pareho ho tayo ng Panginoon Kaya importante ho yung pag-display ho natin ng genuine affection. Love each other with genuine affection. Paano pagmamahal mo sa kapatid mo? Diba? Yung kapatid mo sa laman, you have the same parent. Yung kapatid mo sa pananampalataya, you came from the womb of God. We are new creature of God. At tayo po ay sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay we belong to Jesus. Everyone who belongs to Jesus belongs to me, sabi ng Panginoon. Galing ho tayo dun sa Panginoong Hesus. Hallelujah! Kaya dapat ang display ng genuine affection ho natin sa kapwa Kristiyano natin, ganun na lang. Amen? Come on. Just show some love. Yan, sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita. I love you with the love of the Lord. Yan, tama yan Just show some love, brother. Show some love. Buti pa yung mga mga itim pag nagsama-sama I love you, brother. Diba? Mga negro pag nagsama-sama. I love you, nigger. Sasabihin pa niyan. Pero sila.
Tayo mga Kristiyano, paano tayo? Diba? Tapos hindi natin masabi, I love you with the love of Lord. Parang corny kasi, pastor eh. Hindi, Kristiyano ka, dapat pare-pareho ang affection natin. Pag nagkikita kayo, dapat pinuputol yung ay gabi na, pero gusto niyo pa magkwentuhan, di ba? Ganun ang usapan niyo kasi talagang yung affection niyo nandun. Amen? Wagas, hindi wakas. Ha? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pero pwede naman group, babae at lalaki magkasama. Ano? Okay? Number 4. Love must honor others. This is recipe of love. Number 4, love must honor others. Nagpupugay, hindi nauumay. Outdo one another in showing honor. Ito yung isa sa parang nakakahiyaan ng mga kapwa Kristiyano, no? Kasi pumapasok ho yung carnality na, nasasapawan ako nito Pero baligtad pala sa Christian faith pala, dapat love must honor others. In the Greek word, actually, ang sense of competition about it, nagtatranslate outdo one another. So it is very accurate that we live in a day where the opposite seems to be the case. Saan natin dapat i-outdo ang bawat isa sa atin? Sa pag-o-honor. Yun, napapansin nyo, every time magsasalita ako rin, ino-honor ko yung si Pastor Nestor, yan, si Brother Wilson. Palakpan nga natin ng Lord sa buhay ni Brother Wilson. Pumasa siya sa RC Crim, no? Register Criminologist. Naloko ko register criminal ka na, bro. Criminology, RC Crim. No? Register Criminology, si Brother Wilson, and we honor. Dati lang nagsisimula ho sila sa nangangarap, si Sister Marie, licensed teacher na. Tinapatan ka ni Brother Wilson, Marie. Talagang one take. One take rin si Sister Marie, no? So, we congratulate Brother Wilson for that, and we honor our brother. Nakikisaya tayo sa kanyang pagtatagumpay. At sabi niya sa kanyang post ay, ito'y bunga ng fast dasal. Amen? Titignan ko nga kanina, pagdating ko, si Brother John pala yung nag-pray, sabi ko, nagsulat rito, na makapasa sa exam. Sabi ko, pa-Starbucksin mo si Brother John. So, love must honor one another. Sabi rito, yung Greek word, dapat i-outdo. Ang outdoing is not outdoing ng paligsahan, pagalingan, but outdoing of competition to honor. No? And nakikita natin yung affirmation at action ng mga Christian. It means that we take affirmation action to make sure that others receive preferential treatment before we do. So dapat talagang nag-outdo tayo of love must honor others. Showing honor. Amen? Kaya wag ho tayong ma-intimidate ng may sasabihin ho tayong mga papuri sa kapwa Kristiyano natin. Pagka may birthday, celebrate, honor. Pagka merong mga small na achievement, honor. Amen. Amen po ba? Kasi yan po yan po ang recipe ng love. We must honor others. Sa mga mga estudyante, dapat patuloy sila na i-encourage of honoring. Nagpupugay, hindi nauumay. Okay? Sabi,
Sabi ni Ronald Reagan, there is no limit to how far you can go if you don't care who gets the credit. So, marami tayong pwedeng sabihin na magagandang bagay sa mga tao. Kung hindi natin pinapansin, sino makikredit dito? Amen? Sabi ko, tama pala yung ginagawa ko every time I saw my mentor, I saw the brothers, no? I always honor them. At dapat ganun ang attitude ho natin. Recipe number 5. Love must be enthusiastic. Okay? Masigasig, hindi maligalig. Okay? Verse 11, do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. So dapat ito, yung pagiging masigasig, alam niyo yung word na enthusiasm, kinabit ho ito sa mga fanatics. Pagka enthusiastic daw at Christian ka, you are branded as a fanatic. Pero sabi ni John Stott, yung daw, yung mga fanatic din na fan, halimbawa sa basketball, ako, enthusiastic ako pagka nananalo ang Golden State Warriors eh. Sino ang maka-GS dyan? Si Joshua, maka-Dallas yun eh. Nakakantsawan ko, madalas talo. Ayun, number 10 na. Madalas talo. Pero ako, maka-GS ako, every time, kanina may laban, nakita ko na kung sino panalo. Yeah? So, enthusiastic kayo, parang nabubuhay ang dugo mo. But, you will never connect it with being a fanatic. Kasi pagka Kristiyano ka, at enthusiastic ka, babrandin ka ng fanatic. Mali daw ho yun. Kasi pareho lang rin ho yan ng mga fans ng isang basketball or football. And we as Christian, dapat talaga enthusiastic ho tayo. Amen po ba? We need to raise our hand when we worship. Yung mga bagay na yon, those are secondary, pero mahalaga pa rin na ginagawa ho natin. Yung pagpunta ho natin sa church, dapat nag-show ho talaga ng kasabikan ho natin. No? Ako nga minsan, nagpiprepare na ako ng sermon eh. Sabi ko, yung pala Friday pa lang. Sabi ko, Friday pa lang ba ngayon? Eh nakapag-prepare na ako paggising ko, parang gusto kong pumunta sa church. Yung pala Sabado. Sino nangyari na sa inyo yung ganon? Di ba? Eh kasi sa kasabikan mong gawin, makapag-serve, enthusiastic ang pagmamahal mo. Amen po ba? Nagdi-devotion ka, pagkatapos nabasa mo yung 2 chapters, sabi ka nang basahin yung susunod na chapter. Dapat ganun ka, enthusiastic tayo eh. Amen? Amen. Sino yung enthusiastic rito pumasok sa work? Ba? Papasok ka sa trabaho, hindi mo makakalimutan, bawal malate. Pero pagdating ng church, late, ano yun? Po ba? Kung gaano tayong ka-enthusiastic, pumasok sa work natin, hindi tayo nalilate, ganun din ang enthusiasm natin. Masigasig, hindi maligalig. Number 6, love must be patient. Nagtitiis, hindi naiinis. Sino madalas naiinis? Pag naiinis ka lagi, hindi ka mapagtiis. Alam niyo po ba ang pagmamahal, patient? Love is patient. Verse 12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Pag ikaw dumadaan sa mga problema, mga trials, ay meron kang pag-asa at meron kang patience. At ito'y magtutulak sa iyo ng buhay panalangin.
Amen. Subukan mo lahat, okay. Ewan ko kung magpe-pray ka. Di ba? Pero pag may mga problema, may mga challenges, may mga tribulation, ayan, diyan tayo nahasa ang ating pagtitiis. Amen? Pero pagka wala ho tayong mga problema, mabilis kang mawala ng patience. Kaya maganda ho talagang ang Lord sa end times, marami ho talagang lalong tawag dito, lalong nananabik sa Panginoon dahil natatry yung kanilang patience at natututo silang magtiis. And they call upon the name of the Lord. So behind those praises lies the hope of our Lord's return. Pinapakita ho rito yung pagbabalik ng Panginoon. At habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, dito pa lamang dapat nahasa na ang ating patience. Amen. Constantly praying and rejoicing in the hope of the Lord. Halimbawa, nandun ka na sa langit, tapos hindi nahasa ang patience mo. May mga kapatid ka kay Lord doon. Ang kulit. Ibig sabihin, aawahin mo yung kapatid mo kay Lord sa langit. Kasi dito, hindi ka na nahasa magkaroon ng patience. No? So, we need to really, dito pa lang, marunong na ho tayong magtiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng constant prayer as we await the return of our Lord Jesus Christ. Sabi ni Raymond Edmond sa kanyang mga estudyante, chin up and knees down. That's a good advice for all of us. Ano sabi ni Edmond? Chin up, knees down. Yan ang pinakamagandang advice na sinabi niya sa kanyang mga estudyante. Kasi pagka chin up, nakatanaw ka sa pagdating ng Panginoon. At habang nakatanaw ka, nananalangin ka. Amen po ba? Maganda yun, ano? Sa mga panahon na dumadaan ho tayo sa mga problema, sa mga challenges, we must be patient. Nagtitiis at hindi nag-iinis. Okay? So, ano yung pinag-uusapan natin? Recipe for love. At nandito na ho tayo sa number 7. Love must be generous. Galante, hindi corruptologies. Sino dyan galante? Sino dyan kuripot? Okay? When God's people are in need, be ready to help them. Ako gusto ko i-challenge ang mga leaders dahil gusto nating umabot ng ating community, bubuksan ko ho yung ministry natin, koinonia. Ang ibig sabihin kasi ng koinonia, to help. So magkakaroon ho tayo ng community service at pagka magkakaroon kayo ng community service, halimbawa, magpapakain ho tayo ng mga bata, ganon, or magpapaligo ka ng pulubi, kaya niyo ba? o kaya, maganda ho yung nagpapakain, ano? Nagpapakain ng mga kabataan, and then, share niyo sila ng gospel. No? Ibig sabihin, dapat generous. Meron tayong pagtulong, the word help translate koinonia to share with others. Ibig sabihin ng koinonia, share with others. Kaya on a level of sharing, merong hurts and heartaches of others, importante na aabot natin yung mga tao sa kanilang mga pangangailangan. On another level, in sharing means
financial giving so that the poor believers will have their needs met. So, may mga unfortunate na tao na dumaranas talaga ng mga problema, dapat tinutulungan ho natin sila. Baka meron kayong mga ukay-ukay dyan, mag-aano tayo, mamimigay ho tayo ng damit, ano? Or kaya, magpapakainom ho tayo ng milk tea, mamimigay tayo ng shawarma, di ba? Gusto ko ang gawin sa aming shop is we will take donations for about 3,000. Halimbawa, yung 3,000 mo, that will be a 6,000 food courtesy of Shawarma Hacks. Okay? Yung business ho namin, pwedeng maging help sa community. Tatapatan namin yung tulong na 3,000 at papakain ho talaga namin doon sa mga kapuspalad, sa may mga nangangailangan. Alam nyo, it is time that padama rin ho natin sa community natin, ang church. Dapat yung community nararamdaman, ay may church pala rito. Ay, naalala ko yung dumaan ako dyan, binigyan ako ng damit. Naalala ko yung dumaan ako dyan, pinainom ako ng milk tea, pinakain kami ng libreng shawarma, di ba? Amen po ba? Kami po, sa amin, si Shawarma Hacks, gusto ho namin gawing advocacy ho yun ng aming munting store na yung 3,000 donation, for example, you will donate 3,000, tatapatan ng 3,000 din na amount ng worth of food to feed the hungry. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Di ba? So maganda ho yung ganon na tayo ay may generous heart na umabot. Amen po ba? Love must be generous. Okay? Number 8, love must pursue hospitality. Kawang gawa, hindi kinawawa. Always be eager to practice hospitality. So in Greek, yung hospitality, philoxenia. Itong word na ito, philos and xenia, ibig sabihin, kind affection. So yung sinos, stranger. So, ibig sabihin, kind affection to strangers, all foreigners. Philoxenia, who loves strangers. Pag sinabing hospitality, pagpapakita ng pagmamahal sa hindi mo kilala. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga ho sa Israel, pag ikaw, may isang stranger, pagkatapos, hindi mo kilala, tapos nagpakita ka ng, isipin, linigaw mo siya, napahamak, malaking kasalanan po yun. Kasi stranger yun, hindi niya alam yung lugar, pagkatapos, imbis na napaganda yung uwi niya, napalayo siya, kawawa naman. On the other hand, sa panahon na to, wala pa mga budol-budol eh. Pero sa panahon ngayon, yung love natin to pursue hospitality, kawang gawa sa mga taong hindi natin kilala, dapat hinahaluan ho natin ng, ano yung number 2? Discernment. Amen? Dapat may discernment ho tayo sa mga kawang gawa ho natin. Amen? When we show kindness to those strangers, hindi ho tayo pwedeng lukuhin. Amen? So narinig nyo sa akin to, Kristiyano tayo, hindi tayo tanga. Okay? So ibig sabihin, alam natin, kung lolokohin, kung bubudulin na tayo, alam po natin yun. Okay? So samahan ho natin tong number 8 ng number 2. Pagpapractice po natin. Show hospitality, but be sure you have a discernment to those who you want to love. Number 9, love must be kind. Mabuti, hindi kamote. Okay? Bless those who persecute you.
Don't curse them, pray that God will bless them. Kamote kasi, kamote ang tawag doon sa mga nagmamaneho na na nakakadisgrasya. Ang pangalan ni kamote, kilala niyo si kamote, may pangalan yun eh. Hindi. Pangalan niyo, Oscar! Si Oscar. May Oscar ba dyan? Mga kamote, Oscar daw yung pangalan. So, ibig sabihin, love must be kind. Mabuti. Ibig sabihin, we bless those who are Oscar. O mga mali. No? Makakaliwa sila. We don't curse them, but we pray them and bless them. Kahit nagkakamali sila, mga kamote. There are two parts of this that we must consider: what happens to us and how we respond. Sa mga taong gumagawa ng hindi mabuti sa atin, ano ang mangyayari sa iyo at paano mo i-respond ang mga tao nun? For example, yung nambubuli, yung mga nanloloko, yung those who persecute you. So dapat alam mo ang dapat mangyayari sa iyo at paano ka magre-respond. And our response is not to fight them, but to bless them and pray for them. Amen po ba? So, habaan nyo, pasensya nyo sa mga kamote, ha? Oh, baka may Oscar pa dyan. Oscar! Okay. Okay, so, love must be kind. Mabuti hindi kamote, ha? Okay. Number 10, love must show sympathy. Maawain, hindi masawain. So tignan nyo, be happy with those who are happy and weep with those who weep. Love gets involved. Dito makikita ho natin ang tunay na pagmamahal, focusing on others and not ourselves. Pagka nagmamahal ka, hindi nakasentro sa iyo yung pagmamahal. Kaya nga ang pagmamahal ng Diyos, grabe po. Di po ba? Iniwan niya yung langit, nanaog siya sa lupa, at tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Hindi niya na iniisip yung kanyang sarili. Iniisip niya tayo. And likewise, ang pagmamahal must show sympathy. Maawain, hindi masawain. True love is focusing on others and not ourselves. To be happy with those who are happy means to rejoice in their accomplishment and success. And this is something difficult because of pride, envy, and jealousy. Pag masaya tayo kay Wilson, di ba? Masaya tayo. Pero on the other side, buti pa siya. Licensed na siya. Hindi ho tayo dapat, ang isip po natin, hindi dapat alis ho yung pride at yung jealousy. Love must focus on others, not on ourselves. Ito yung sa mga nagtatagumpay. Sa mga tao naman na dumaraan ng kasawian, we weep with those who weep. Ito yung ibig sabihin, yung reality to listen what they are saying. Sometimes yung mga taong umiiyak, gusto lang alam niyo gusto lang nila mapakinggan. Ayaw nila ng advice mo. Kaya tama yung Bible sabi, fewer words are usually better and wiser. The Bible doesn't say, counsel those who weep, but weep with those who weep. Umiyak ka. Kung umiiyak siya, makitangis ka. Umiiyak siya, makikiramay ka. Hindi yung, kasi ganito, ganyan Hindi niya kailangan yun Dapat marunong ho tayong magmahal at mag-show ng simpatya. Amen?
True love is focusing on others and not on ourselves. Number 11, love must live in harmony. Magkasundo, hindi magkabunggo. Live with harmony with each other. Ibig sabihin nito, hindi yan total agreement. Yes, katulad niya, sabi ko sa'yo, mayroong Catholic Christian akong nakausap, Katoliko siya. But I learned to know their stand in their faith. Hindi kami magkabunggo. Ano? Magkasundo kami. Kahit Katoliko ho siya at ako ay Protestante. Protestante po tayo, evangelical Christians. At dito yung sabi ng Panginoon, what does not imply totally agreement with people, totally agreement on anything, one of them is unnecessary. The word harmony implies a beautiful symphony of collection of instrument. Parang drum set ito, gitara to. Pero pag tumugtog yan, harmony. Yung mga ubas, pag krinash mo po yan, magsasama-sama yung katas. At hindi mo na alam kung ano yung katas nung isa sa isa. Dapat ganun daw ho tayo para mga ubas. When we are crushed, we are joined together. Hindi katulad ng mga jolen. Alam niyo yung jolen, mga marble? Nag-uumpugan yun hanggang mabasag sa isa't isa. Hindi tayo katulad ng marble. We are like grapes when we are crushed. We are harmoniously nagkasasama-sama ho tayo. So love must live in harmony. Dapat ganun po tayo. Amen. Bagamat may iba-iba ho tayong pinanggagalingan, iisa ang tugtog, iisa ang katas. Hindi tayo katulad ng mga jole na nag-uumpugan as Christians. And lastly, love must show humility. Magpakumbaba, mapagpakumbaba, hindi bida-bida. Okay? Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people, and don't think you know it all. Sa verse 16, sometimes maganda yung bumababa tayo sa level ng mga tao. Although alam mo na, may mga joke na corny. Diba? Alam ko na itong joke na to eh. Pero hindi ko siya uunahan. Hahayaan ko siya. Show humility. Makumbaba ka. May alam ka sa salita ng Diyos. Show humility. And you don't say you know it all. Amen? Kaya, importante mga kapatid nagsishow po tayo ng pagpakumbaba. Hindi yung laging bida. Alam mo pagka sobrang galing, sa sobrang galing mo, wala nang gustong makisama sa'yo kasi ang galing-galing mo. Bida-bida. So dapat marunong tayong magpakumbaba. The person who is wise in his own eyes is rarely so in the eyes of other people. Let's all stand up. Ito yung 12 sangkap ng pag-ibig na ganap. 12 recipe for love. And my prayer today, katulad dito na sabi ni Apostol Pablo nang sinulat niya to, ay matutuho tayong magmahal ng tunay, sincere, organic, hindi plastic. Matuto tayong magmahal ng may discernment, mapanuri, hindi mapanirang puri. Matuto tayong magmahal with honor, nagpupugay, hindi nauumay. Matuto tayong magmahal with enthusiastic, masigasig. Matuto tayong magmahal with patient, nagtitiis. Matuto tayong magmahal ng may generosity, galante. Matuto tayong magmahal
that pursue hospitality. May kawang gawa. Matuto tayong magmahal ng may kindness even to those who persecute us. At matuto tayong magmahal at magpakita ng simpatya, maawain. Matuto tayong magmahal and live with harmony, magkasundo. And lastly, love, matuto tayong magmahal that shows humility, magpakumbaba. May natutunan po tayo mga kapatid. And I hope that through this practicality na mga turo na to, alam lalo ho nating makibagay, especially to the household of believers. Amen. Hindi lang nakukontain ang Kristyanismo dito sa church natin. Ang dami pong Kristiyano, ang dami pong ibang sect. At kahit sa the whole body of Christ is filled with people who needs love and understanding. Let's show love and harmony to every believers. Heavenly Father, we thank you, O Lord. Ang 12 sangkap ng pag-ibig ay kapupulutan ho namin ng mga aral, practical na aral sa araw-araw na pamumuhay ho namin. Nawa dito sa pamamagitan nito mapakita ho namin ang tunay na pagmamahal sa kapananampalataya ho namin and even sa mga hindi ho namin kilala. Nawa patuloy ho kaming umabot, magpakumbaba, maging discerning at patuloy na lumago sa aming pakikitungo sa iyo, sa aming kapwa, Panginoon. Let's continue to honor each other. Let's outdo honoring each other. Just like Christ and the Father. Nakita ho natin how Jesus was always honoring the Father and the Father honors Jesus. At Panginoon, marami pong salamat. Kasi maraming panahon, Panginoon, nawawala na ho yung aming enthusiasm sa aming pananambahan. Panginoon, ibalik mo yun. Pagmamahal din ho pala yun. Panginoon, pakita mo sa amin yung pagmamahal na nag-o-honor ng kapwa po namin. Pakita mo, Panginoon, yung affection. Pakita mo yung pagtitiis. Pakita mo, Panginoon, ang mga klase ng pagmamahal na ito, Panginoon, na patuloy na nagiging encouragement, Panginoon, sa bawat isa o sa amin. Kung may mga napapagod dito, makiiyak ka sa Kanya. Kung may mga tagumpay, makisaya ka sa Kanya. Salamat po, Panginoon, sa mga achievement, sa mga kasawian, kabiguan. Lord, we all share with each other our love for you, Panginoon, and to other people. At sana, Panginoon, ang community of praise, patuloy pa ho kami makaabot sa mga taong kapuspalad, may nangangailangan. Gawin mong pagpapala ang iglesia na ito, Panginoon, upang mapadama po namin sa kanila ang pagmamahal mo. Salamat po, Panginoong Hesus. At dahil sa unfailing love mo, sa iyong kabutihan, kami ay magpapakita rin ng kabutihan at pagmamahal sa aming kapwa. Thank you, O Lord. Bless everyone here, Panginoon, at nawa yung salita mo, Panginoon, patuloy ho naming isabuhay at patuloy ho naming gawin sa kapwa po namin ang mga sinasabi ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. We honor you and we praise you in the name of Jesus our Lord. Amen and amen. Please shout amen. So yun. Manatili lang tayo nakatayo, no? And dun sa
word ni Pastor kanina, no? That 12 recipes of love. Number 1 doon is our sincerity. No? And today, as of this time, no, we will worship God and let us show yung sincerity natin as we worship God. Amen? Yung love natin sa Lord. Kasi ako sa sarili ko, no, talagang pinapakita ko sa Lord kung gaano ko siya kamahal kapag nag-worship ako sa Lord. Amen? No, ang sarap kasi magpuri sa Panginoon eh. No, and gawin natin yun ngayon, no? Yung sincerity natin, yung humility, no? As we worship God. So come on, church. We worship Him. We glorify His name. Yes, Lord. Yes, Lord God, we worship you, Lord. With humbleness, oh God. With our sincerity, Lord, of our hearts. We worship you, Lord. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. May dalang awitin, mga panalangin, nananabig sa'yo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito, nagsusumamo. Hayaan mong maging pagpapala sa'yo. Kailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yo ang kaluwalhatian, ang kadakilaan, Jesus. Come on, church. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. May dalang awitin. May dalang awitin, mga panalangin, nananabig sa'yo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito,
worship, Lord. Ikaw ang aking hari, Panginoon, Lord God. Ikaw lamang ang sasambahin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Itataas ka namin, Panginoon, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Yes, Lord, we worship you, Lord. Taas, taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri tang sa'yo. Taas, taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri para sa'yo. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri para sa'yo. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus. Taas, taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri para sa'yo. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri para sa'yo. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri. Magpakailanman, come on, church. Ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus. For the last time. Magpakailanman ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus. Come on, church, palakpakan natin ng Lord. Hallelujah, Lord God. Patuloy ka namin maging hari, Panginoon God, noon, bukas at magpakailanman, Panginoon God. Ikaw ay napakabuti sa aming puso, Panginoon God. Buong buhay, Panginoon God, buong puso, Lord. Itataas ka namin, Panginoon God, sa aming buhay, Panginoon God. Patuloy ka namin pinapasalamatan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, no? Sa magandang papurit pagpapasalamat sa Kanya. Hallelujah. So, sino dito ready magbigay sa Panginoon? Woo! Ayan, alam niyo po ba,
ngayong araw, no, may bibigay lang po ako na isang verse sa inyo. And I just want to tell a story about kung gaano kabuti sa aming mag-asawa ang Panginoon, no. Sige, bigay ko lang po to yung Malakay 3:10. Okay, Malakay 3:10. Paki-flash po. Sabi dito mga kapatid, ito napakahalaga nito. Bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of the heavens army, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. No, sabi ko sa inyo, grabe, no? Kapag ka itong verse na to, ilang beses ko na pong tines ang Panginoon at hindi siya nagkulang doon para punuin yun. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Alam niyo po ba, no? Sa sobrang napakadami naming pinagdaanan mag-asawa, it's a part of our relationship, no? Pinakamatindi siguro yung nagsisimula kami sa our finance, no? And alam nyo, no, sabi ko nga sa pagbibigay, no, natutunan ko po sa Panginoon at syempre sa asawa ko, no, si Brian, dahil siguro kinalakihan niya na ganun, no, since po siya ay bata, talagang giver na siya at transfer niya yung ganon sa akin, no? And since alam niyo po ba, nung first na nag-start kami mag-asawa, no, hindi namin expected, no, and yung gagawin sa amin ng Panginoon. Alam niyo po ba, from the start na we will give our tithes and offerings sa Panginoon, hindi nagkulang yung Panginoon na ibalik yon ng siksik, liglig, umaapaw. Dahil first test na ginawa namin sa Panginoon, after namin pong ikasal, si Brian po nagtatrabaho lang po siya sa Greenwich. And after that, bless kami ng Panginoon dahil sa pagbibigay namin sa Kanya, we continually to give our tithes. In-improve siya sa ng Panginoon na napunta siya sa Icarus, no? And siya po ay isang graphic artist doon. And alam nyo, habang ginagawa namin journey namin sa Panginoon, no, kahit gaano kahirap yung pag-start dahil nga po hindi pa kami prepared sa buhay mag-asawa na wala pa rin yung mga house, ganyan, sariling bahay, alam nyo, ganon namin nakita gaano kabuti ang Panginoon sa aming buhay. No? Sabi dito, binibring lang po namin ang para sa Panginoon. Alam niyo po ba yung tithes na yan, yung 10%, hindi po talaga pa sa inyo yan. Sa Lord po yan. Kaya wag niyo pong hindi ibigay ang 10% para sa Panginoon kasi ang 10% para talaga sa Lord yon. And every time na ginagawa namin mag-asawa yon, alam niyo kung paano kami blinas ng Panginoon, no? That time na test namin ng Lord, sabi namin, Lord, yun nga, alam ko naririnig yun ito sa amin dati. Naglalagay si Brian sa wall, no, na mga gusto namin. And that time, lagi niya pong pinagpipray yun, no. Sabi nga nila, that is a law of attraction. Law of, yun yung sasabi niya, lalagay yung mga, doon sa wall. And nung nilalagay niya yon, pinagpipray niya, para sigurong prayer ball yon. Yun, that time na yon. Nandun po yung savings, negosyo, motor. Alam niyo po na, ganun lang kami humiling sa Panginoon. Lisensya. Yun lang yung mga inaano namin. Bahay, makabukod. Yun lang po. And that time, alam niyo po, dahil we continue to give the tithes in the Lord, alam niyo po, binigay sa amin ng Panginoon at biniyayaan niya po kami ng isang negosyo. Yun po yung unang negosyo namin ay si Big Brew. No, nagkaroon po kami ng 2 branch and syempre dahil po sa bata pa lang kami sa pagnanegosyo, no, na-mismanage po yun. And bago po yun, no, nagkaroon din po kami ng shawarma hacks. No? And alam nyo, sabi nga ng Panginoon, kapag siya, tinetest mo, hindi siya magkukulang na ibigay yon. And alam nyo, noong panahon ng 2024, last year lang po yun. That time talaga kami naman yung na-test ng Panginoon. No? Sabi ng Panginoon sa amin, kapag kayo ba, kahit wala, you will still give your tithes, you will still give your first fruit, kahit wala kayo. Alam niyo po ba kung ano yung, kasi nga po, di ba, alaminado naman tayo, we're living in flesh pa, no? Hindi pa tayo perfect, no? Kapag dumarating talaga tayo sa time, matetest tayo ng Panginoon sa pera, no? That time, medyo na-mismanage namin. Alam niyo po, dahil di kami nakapag-focus sa ministry, no?
talagang unti-unti ring nawala po yung aming yung Big Brew, nawala po yung mga first negosyo namin. Pero alam niyo po, sa mga nangyari sa aming mag-asawa, yung 2024, sabi ko ngayon yung year talaga na hindi ko makakalimutan. Dahil bukod sa may mga bagay na tinanggal sa amin ng Panginoon, dahil nga nakikita niya na yun ay nagiging burden sa amin, may mga pinaalam ko this year, it's our breakthrough. No, naniniwala ako doon. Naniniwala ba kayo doon? Every year, kapag ka pinuput mo sa test ang Panginoon, hindi siya magkukulang ibalik yon sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Basta ikaw, you will give your 10%, you will give your first fruit. Alam niyo po, kahit gaano kahirap, ang dami po, nung bumagsak po kami mag-asawa last year, grabe po talaga, talagang na-anxiety po kami parehas mag-asawa. That time, we're struggling to our relationship, napunta po kami sa, muntikan kami magkahiwalay, pero alam niyo po, gaano kabuti ang Panginoon, nandito pa rin po ako sa harapan niyo, we will still fighting for our journey sa Panginoon, dahil kahit gaano kahirap mag-serve sa Panginoon, naniniwala ako na kapag si Lord, binigay mo sa Kanya yung para sa Kanya, at binigay mo yung puso mo sa paglilingkod sa Kanya, hindi Kanya wawalan. Alam niyo po, binigay po namin ngayong year yung first fruit namin sa Panginoon, no? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Nung that time na nagpe-pray si Brian ng Lord, bigyan mo ako ng trabaho na hindi hassle sa pagsiserve ko sa Panginoon, no? And proud to say, no, kahit po na ganyan si Brian, no? Nung sinabi niya, Lord, kapag binigay mo yung trabaho na hindi hassle sa ministry, ibibigay po namin mag-asawa yung first fruit namin sa unang sahod ko po. And that time, alam niyo po, nung sumahod po siya, hindi po kami nagkaroon ng agam-agam para hindi unahin yung Panginoon. We will give our first fruit kasi siya yung nagbigay ng trabaho kay Brian, no? Siya yung nagbigay nun, hindi dapat namin yun kunin, no? And alam niyo po, ngayon sabi nga ni siya, nagpapaalam siya, dito siya magbibigay ng tithes. Sabi ko, hindi. Magbigay tayo ng tithes kasi yung tithes para to sa Panginoon. Amen? And alam nyo, kapag kayong Lord, binigay mo siya, inuna mo siya, hindi kanya ihuhuli. No, yun nga din yung kinoment ko kaila Tito Wilson and Tita Marino. Yung dalawang mag-asawa na yan, I know they're struggling in finance, but never nilang hindi hinuli ang Panginoon. Lagi nilang inuuna, nagbigay rin ho sila ng first fruit, and tingnan niyo yung ginawa ng Panginoon. Si Tito Wilson, no? Pinasa ng Panginoon. Amen. Ganon kapag ikaw tines mo ang Panginoon, sabi niya dyan, put me to the test and I will open the heaven for you. He will show the blessing. Amen. Amen. No, ganon kabuti ang Panginoon. Kaya, alam niyo mga kapatid, wag kayong hindi mag-give sa Panginoon dahil bukod sa yung ministry na kaya niyo po ito binibigay para po ito sa mga kabataan na kailangan kayo. No, yung mga upuan na yan, soul po yan, no? And kapag continuous ginigive niyo to, yung kingdom ng Panginoon mabibless and we will continue to serve it. Amen. Amen. So come on, let's pray and magbigay po tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Lord, I pray, Panginoon, sa lahat po ng mag-give today, Panginoon. I know, Lord God, that you will give a blessing, Panginoon. You will open the gates and you will pour out your blessing to them, Panginoon. Because ikaw yung inuuna nila, Panginoon. Hindi ka nila never, at alam ko, Panginoon, na kapag inuna ka nila, never mo po silang ihuhuli, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon. At we continue to serve you, Panginoon. And we will give our tithes and our first fruit and offering to you, Panginoon. Because, Lord, I know, ibabalik mo sa amin to ng higit pa doon sa inaasahan namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga leaders na we continue na nagbibigay ng kanilang covenant, Panginoon, para po mapagpatuloy ang gawain ito, Panginoon. Lord, i-bless mo po sila, Panginoon. I know, Panginoon, lahat po na nag-give ngayong araw, Panginoon, you will open the gates and you will pour out the blessing to his family, Panginoon. Lord, maraming salamat. Patuloy po namin ito tinataas sa pangalan mo. In the name of Jesus Christ, come on, clap our hands and let's give. Amen and amen. Come on, let's
let's give and babalikan ng Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Come on, church, manatili lang tayo nakatayo and let's praise God! Come on, church, palakpakan natin ang Panginoon! Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, church, today, uulan ng pagpapala. Amen! Naniniwala ba kayo doon? Amen! Come on, church, palakpakan natin ang Panginoon. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos,
next Sunday service. Time and our para sa ating circle, no. Let's discuss, no, tatlong points, no, na nag-impact sa inyo ng matindi doon sa pinrich ni Dad. Okay? Tatlo pong points, no, mula doon sa pinrich ni Dad, no, na nag-impact sa inyo ng matindi. Okay? So di-discuss nyo po yan sa cell. And then sa mga sa mga cell group leaders, no, sa mga cell group leaders po, kindly encourage our leaders, our disciples, no, na mag-invite, no. Come on, mga kapatid, no, mag-invite po tayo ng mga loved ones natin, kaklase natin, no, at mga mahal natin sa buhay, no, mga katrabaho sa church natin. Amen? So, yun po pag-uusapan natin sa ating circle. Thank you po.